Yun. So, hello everyone. So, today we will be discussing the principle of hydrostatic in hydraulics. So, dito medyo marami din tayong pag-aaralan, hydrostatic pressure, pag-aaralan din natin yan. Tapos, syempre, kailangan mo din i-review ngayon yung inyong ang tawag doon, statics kasi dito na din pumapasok itong statics, hydrostatics. Kaya lang yung statics natin dito is more on pressure, sa pressure tayo. The unit pressure, wherein the pressure naman, or doon sa strength of materials, that is stress. 'Di ba? Dito nasa pressure tayo kasi nasa hydro, ano? Nasa tubig tayo. So that is more on pressure naman dito. Pero yung similarities niya is stress is force over area, wherein also the pressure is force over area din. So halos parehas lang din 'yun. Okay, so medyo madami tayong pag-uusapan dito, ano? Madami tayong pag-uusapan dito sa ano na to. So, dumako muna tayo, diretso tayo sa problem so that you can understand easily on what is or what are we going to do in this topic. So, this is chapter 2. So, the problem says, because of the leak in a buried gasoline storage tank, water has seeped into a deep zone. So, may drawing to. So, the specific gravity of the gasoline is 0.68. Determine the pressure of the tank of the pressure at the gasoline water interface and at the bottom of the tank. So, express lang natin yung unit into this one. Pound per feet squared and pound per inches squared. That's the pressure head in feet of water. So, yung hinahanap lang dito is the pressure at the gasoline water interface at the bottom. So, ganun din, ano? So, kunyari, kung pupunta ka sa dagat, 'di ba? Yung ano natin, habang papalalim ka, kaya nga yung sa Marianas Trench, wala yung pinakamalalim na trench sa buong mundo, yung Marianas Trench. So, walang nakakapunta dun kasi masyadong nako-compress ka agad. Nako-compress kasi because of the high pressure. Kaya walang nakakapuntang kahit anong device, walang nakakapunta doon sa pinaka malalim ng Marianas Trench. Kasi yung pressure, habang papalalim kasi, habang lumalalim, lalong tumataas yung pressure. Kaya nga yung mga nangunguha ng isda, yung sumisisid lang sila, 'di ba? Yung nangunguha ng isda. So yun, mga medyo bingi na yun. Nabibingi sila kasi syempre umaano sila doon sa dagat, lumuluso sila sa dagat para manguha ng isda. So yung yung ears nila is masyadong na ng pressure. Kaya yung iba is nabibingi na. Okay, so dumako naman tayo dito sa ating problem. So sabihin natin this is point 1. Point 1. Actually, yung pressure naman kahit saan yan eh. Sabihin natin ito yung point 2, tapos ito yung point 3. Pwede kang maglagay dito ha. Dito or sa gilid. Ikaw bahala kung ano yung trip mo sa buhay mo. Wala kang pakialam sa trip mo. Charot. So, anyways kasi yung pressure naman natin is uniform. Dapat uniform yan. So, yun. Okay? So, dito, mayroong formula tayo. Diba? Yung formula natin is P1 or P sub 2 minus P sub 1 is equal to the unit weight times the height. Okay? So, yun yung ating formula, general formula. Since our pressure here, your P1, kasi dito lang muna natin pag-usapan yung sa gasoline water interface. Ito lang muna dito sa P2, yung pressure dito. So, mula dito, sa point 1, exposed siya sa atmosphere kasi open. Open siya. Ibig sabihin, wala tong pressure dito sa taas, di ba? Walang pressure. No pressure at all. Okay? So, that's why yung P1 natin is considered as 0. So, yun. Yung P2 natin is, yun yung ating gasoline water interface. So, 62.4, that is the unit
weight times the 0.68 kasi nga gasoline. Gasoline kasi, 'di ba? Gasoline yung gamit natin dito from 0.1 to 0.2. Okay, times 17 feet kasi yung 17 feet is that is the height from 0.1 to 0.2. 'Di ba? That is 17 feet. Okay? So the pressure in the gasoline water interface is 721.344 pound per. Okay, tapos ito naman pag hinanap naman tong pound per inches squared, so i-convert mo lang yan. So times 12, divide 12 pala. Kaya lang, syempre naka feet squared dito, so you need to square this one para maging inches squared, maging feet squared. So maka-cancel out itong feet squared, magiging inches squared naman ito. So yun lang naman yung ating pag-solve dito sa ating this kind of problem. Okay, how about for the bottom of the tank? Yung bottom of the tank naman is dito, ano? Bottom of the tank. Yung bottom of the tank, that is from P1, from P1 to 0.2 to 0.3. So dito is may pressure na tayo dito sa 0.2. May hanapin na lang natin yung pressure dito sa 0.3. That is P3 naman minus P1 is equal to gamma H pa din, ano? Dito is ililipat na lang natin yung P2. Dito. Yun, ma-add na kasi siya. Ma-add na dun sa pressure. So that is 6. Actually, this is P3 ha. P3 to. Nagkamali lang tayo. Ito yung P2. Okay? So, hindi na edit. So, dito times 1 kasi from 62.5 times 3 feet. Dito kasi 1 na lang yung ating specific gravity kasi water na ito. Nasa water ito, tubig. Plus 721 yung nakuha natin na P2. 'Di ba? Yan. I-add na natin. So lalaki na yung pressure niya from 721 to 908 kasi palalim na siya ng palalim. Okay? So kaya lang kung ano naman siya is kung magkaiba, kung same yung specific gravity niya or same yung ano niya is liquid, hindi na natin kailangan i-solve itong isa kung parehas lang ng liquid. So, i-convert na lang natin diretso doon sa height niya. Ano? Kaya lang, meron tayong ganito solution kasi magkaiba yung dalawa yung liquid na ginagamit. Isa yung gasoline tapos isa yung tubig. That's why, yung pressure dito sa gasoline, i-add mo doon sa pressure ng tubig para maging siya yung maging pressure niya sa bottom. Okay? How? Convertin natin doon sa P2. Yung, actually, this is P3. I should say, ano? P3 yan. P3. Yan. P3 yan. Hindi na edit. Sorry. Yan. Okay? So, how about for the pressure head naman? Yung pressure head and as the pressure head in feet in water. So, yung pressure head natin, ito yung pressure head natin. Ano? Yung pressure head, that is the height of the column of the homogeneous liquid of unit weight that will produce an intensity of pressure. Ito yung unit, yung pressure head natin. Ano? Ibig sabihin kasi, that is the, kuan yan is parang, yan yung possibility na height na pwede makapag-create ng intense pressure. Ano? Paano ko ba i-explain yan? Basta, yun, ano? So, pasensya na. So, basta, importante alam natin paano i-solve. So, yung pressure head natin dito is, yung pressure mo, times 6 to 1. Depende yan. Doon tayo, pero palaging babalik sa tubig. Ano? That the unit weight of the water. So, yun ang lagi nating tatandaan lang. Ano? Divided by the pressure. Pressure head is equal to the pressure divided by the unit weight of the water. Yun. So, that is 11.56 feet. Okay? So, how about this one? Yun. Yung pressure head naman niya is 14.56. Ibig sabihin, mas mataas na niya yung pressure head. Ibig sabihin,
From this point, yung 15, that is 2014,